Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Isang magandang hapon ng Miyerkules, ngayon pong Hulyo at 13, 2022. Muli po naririto at nagbabalik sa impapawid ang ating palatuntunan kung saan itinatampok ang mga programang may kinalaman ng barangay. Ang programang nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng aksyon sa mga usapin na may kinalaman sa ating mga kabarangay. At muli ngayon pong hapong ito, malugod po kami nag-aanyaya sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunan live dito sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. At napapanood po sa mga bayan din po ng Gasan, sa bayan po ng Mugpog at bayan po ng Buwak. At sa social media napapanood po tayo sa buong mundo. Ayan, kaya magandang hapon Marinduque, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat ng ating kababayan sa buong mundo. Ayan, at sa pangalan ng ating mga kasama sa Aksyong Barangay, syempre sa ating mga pinuno ng ating mga barangay, sa 200 plus na barangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque, sa mga elected barangay official, ganun din po ng ating mga volunteers na naglilingkod sa kapakanan ng ating mga kabarangay. Muli po, samahan niyo po muli kami. Ako po ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales. Ngayon pong araw pong ito ay muli po tayong magsama-sama at ating pag-usapan ano po ang mahalagang mga issue, mahalagang mga programa ng ating itatampok na barangay sa hapon pong ito. Ayan, at wag na nating patagalin pa sa lahat ng ating mga kabarangay na nanonood po ngayon at kasama po natin sa kanya-kanya mga tahanan at maging sa lahat na nasa kanilang mga opisina, sa mga biyahe. Ayan, tayo po ay naririto at muli ay nag-aanyaya sa inyo na muli po tayong magkasama. At ngayong hapong ito ay ating pong malugod na ipinapakilala ang ating panauhin mula sa isang barangay dito po sa bayan po ng Buwak. At ating welcome to our program Action Barangay ang ating panauhin, si Kapitan Alberto Huarca Malvar. Magandang hapon, Kap. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. Ayan. At magandang hapon sa inyong mga kabarangay, Kap. Ako po si Alberto Malvar ng Barangay Isokto. Bago po ang lahat, ako po ay naging member po ng Philippine Navy. Magbuhat po noong 1974 hanggang 2007. Ang trabaho ko po sa Philippine Navy ay investigador at marami kong naimbestigahang mga kaso. Ako rin po ang tagalagad po ng mga may kaso doon sa aming impilab po ng Naval Logistics Center. Ayan. So, Kap, ikaw po pala bago naging kapitan, ay isa pong public servant. Opo. Ayan. At malugod po na tayo po ay natutuwa, na ang ating makakasama pala ngayong kapitan, si Kap Albert, ay ano bang tawag po sa iyo, Kap? Albert o Alberto? Paano po bang tawag sa iyo ng ating mga kabarangay? Bing po ang tawag sa akin ng aking mga kabarangay. Medyo malayo po doon sa iyong pangalan. Si Kap Beng, ayan, siguro para mas komportable po tayo. Ayan, Kap, bahagi nga po yung bago natin pag-usapan yung regarding sa inyo pong barangay na inyong pinaglilingkuran po ngayon. Pwede po bang maibahagi pa nyo inyo pong mga karanasan sa Philippine Navy? Kayo po ba ay kailan nagretiro at kumusta po ang inyo pong buhay bilang kapitan? Mayroon ba kayong mga anak na sumunod sa yapak po ninyo, Kap? Ito po ang aking kwento. Habang ako po nasa Philippine Navy, ako po ay gumaganap bilang investigador at marami ko pong nalutas na mga kaso. Yung po mga pagnanakaw,
yung pong mga, kung ano ng mga ginagawa ng aking mga kasamahan. Ang unang-una ko pong ginagawa, yung po bang gumagawa ng masama sa gobyerno. Ayaw ko po noong korupsyon. Kasi ang aming pong trabaho ay nasa logistics center. Logistic. Okay. Kaya, yung po mga supplies, ako po ang nag-check ng mga supplies. At pagka po okay na yung mga supplies, ginagawa ko po yun ng report para po mabayaran po yung dealer. Ngayon, sa mga kaso po naman, pagka mayroon pong nasagasaan yung pong aming mga, mga bus, ako po ang naging imbestiga. At sa nga pong pangyayari doon po sa La Union ay mayroon pong naganap na aksidente ng aming bus. Pero yung pong bus na yon, binundol ng isang sasakyan sa likod. Ang nangyari doon sa bus namin, napapunta sa kaliwa. Mayroon pong isang tricycle na dumaan, nabundol ng aming bus. Patay yung pong sakay yung. Pero napatunayan ko po, yung po aming driver ay walang kasalanan. Kaya hindi po kami nagbayad doon po sa namatayan at ang binigay po namin ay abuloy na 25,000 pesos. Opo. So, in short Kap, sa trabaho po sa Philippine Navy, harap po tayo sa camera, Kap. Opo. Para po mas nakikita po ninyo ayan, nakikita naman po niyo ako sa harapan. Ayan. Kap, kasi naiisip natin, I think ito rin naiisip ng ating mga kababayan, pagdating sa Philippine Navy, pag sinabing Philippine Navy, hukbong pandagat, Opo. Kayo po yung nagbabantay sa ating mga karagatan. Pero sabi nga po nyo, kayo ay nasa logistic, tama po ba? Opo. Opo. At ang trabaho po ninyo ay yung pong bantayan, yung mga kontrata, yung mga supplies, at kung may katiwalian doon po sa inyong hanay, kayo po yung nag-iimbestiga. Opo. At tumutulong naman kung may mga involved, halimbawa po, may mga doon nabanggit kayo aksidente. Opo. Kung sa tingin naman po ninyo ay hindi naman kasalanan ng inyong mga kasama sa hanay ng Philippine Navy, naandyan din kayo para tulungan yung hanay naman po ninyo. So, may ilang taon po kayo, Kap, sa serbisyo sa Philippine Navy? Bale po ako po ay 34 years sa service sa Philippine Navy. Opo. Nag-retire po ako noong 2007. Opo. At Kap, kayo po ay, ang inyo pong may bahay ay taga po sa Cavite. Taga Cavite. Opo. So, I think ang Philippine Navy yata parang malapit ang kampo nyo sa Cavite. Dalawa po ang kampo doon, yung pong Sangli Point at saka yung sa Philippine Navy, yung pong talaga ng Philippine Navy sa kabila. At doon yung nakilala ang inyong may Yung bahay. pong aking may bahay. Ayan. So, yan, Kap, po. At ilan po ang anak ni Kap? Meron pa akong isang anak na babae, meron po siyang nagkaasawa po siya noong 2013 at meron po ako ng dalawang apo. At kailan ka po nagretiro, Kap? Noong po 2007. Pero bago po ako magretiro, ako rin po ay nag-aaral ng pagpapastor doon po sa UTS, doon po sa Palapala. Kaya ako ay pastor po ng United Church of Christ in the Philippines. So, you are Christian, Kap? Opo. Opo. Doon sa mga hindi nakakaintindi, kasi yun po ang taguri, doon sa mga Christian organization, yung mga born again, although may ibang denominasyon, ang tawag po dyan ay mga Christian, At, so, ngayon po, ikaw po ba ay pastor sa kasalukuyan? Ay, palibasa po, wala po dito yung CCB dito po sa ating, sa ating bayan. Diyan po ako nagsisimba dyan sa Unida. Sa Unida. Oo, dyan po sa Barangay Sukto po. So, wala po kayo naging outreach dito doon sa church ninyo? Wala po. And hopefully, sana magkaroon din na kapitan, Oo. Pareho pala kitang Christian. Ayan. At, sige, Kap, doon sa nabanggit po ninyo na kayo ay nasa serbisyo publiko, yung sa panahon ng inyong kabataan hanggang sa ikaw po yun nga, trabaho po ninyo, hanggang sa ikaw ay magretiro. Kailan ka po pumasok sa, hindi natin sasabihin mundo na ng politika, dahil yung sa barangay po, Kap, ang pananaw ko po dyan, hindi politika Ang tawag ko po dyan ay serbisyong totoo. Dahil kayo po yung hands-on sa pagtutok po at pagsubaybay at pag-serbisyo sa ating mga kabarangay. Kailan po kayo pumasok sa serbisyo sa barangay dito po sa ating bayan ng Buwak? Ako po ay nahalal na punong barangay noong pong 2013. Kami po ay 4 ang naglaban po bilang punong barangay. Pero sa salamat po sa Diyos at ako po ang nagwagi. Ngayon po, pagbuhat po nung ako po ay
naging punong barangay, marami po ako naging gawain po doon. Yung pong aking mga nagawa doon ay yung pong Farm to Market Road, magbuhat po sa Mansiwat hanggang sa Isukto po na mayroon pong 1,200 meters. Ito po, ang nagastos po dito ay nasa 12 million po. Opo, at ito'y napakinabangan na ng ating mga kabarangay, hindi lamang sa Isok 2, maging sa mga kabarangay natin dyan sa Mansiwat. Ano po? Opo. Medyo doon sa mga hindi po pamilyar, yun po kasing Mansiwat, pataas na bahagi po yan o isa sa upper barangay ng bayan po ng Buwak. At before ka pumunta sa bayan po ng, o sa barangay Isok, sa barangay, ang tag dito, yung upper barangay po ninyo, ay dadaan po sa barangay Isok. Ano po? Pagka ikay pupunta naman Mansiwat. At napakalaki pong tulong, Kap, hindi lamang po sa mga taga-Isok, kundi sa mga taga-Mansiwat itong proyekto po ninyo. May ilang kilometro po ito, Kap? Yun po ay bali 1,200 meters po lahat po yun. Kaya, ang ano ko po, ang meron pong bigay nito ay yung pong ating speaker. Siya po ang nagbigay po ng pundo para po dito. Kaya ako nga po nagpapasalamat sa kanya dahil hindi po niya pinababayaan ang Barangay Isukto para po sa mga proyektong kagaya po nito. At ito po, Kap, ay Farm to Market Road po ba ito o Provincial Road? Farm to Market Road po. Farm to Market Road, oo. At yan, sa ating mga kababayan hindi nakakaalam, So malaking pondo ito, Kap. Ilang milyon nga po ito? Bali, nasa 12 million po. 12 million. At bukod po dito, ano pa po yung mga proyekto sa panahon po ng inyong panunungkulan hanggang sa kasalukuyan? Ano pa po yung mga magagandang mga proyekto sa Barangay Isok 2 na napakinabangan ngayon ng ating mga kabarangay dyan? Binigyan po kami ni Governor Velasco ng ng patubig. Ito pinakakalaga ng 2.5 million at ngayon po ito po pinapakinabangan po ng Barangay Isok 2. Kasi po, unang-una pong problema po ng Barangay Isokto yung pong patubig. Kaya ito po ang aming hiniling po kay galang-galang na Governor Velasco. At ako po ay natutuwa sa kanya dahil sa hindi po niya kami binigo sa aming kahilingan ito. At ito pong patubig na ito, Kap, ay ano po ba ito? Deep well? May motor po ba ito? Paano po ba ang sistema ng inyong patubig? Ito po ay deep well. Meron pong motor na nagbibigay po ng sa buong barangay ng Isokto po. At may ilang porsyento po ng kabuang populasyon po nyo ang nakikinabang po nitong patubig na ito, Kap? Kasalukuyan po ay nasa 7 po ang po namin, ang aming pong binibigyan po ng serbisyo sa patubig. Ito po ay binabayaran nila ng 200 pesos kada 10 cubic meter. Cubic meter po. So naka-metro na po, Kap? Opo. At may ilang taon na po itong proyektong ito, Kap? Ito po ay mayroong 2 taon na. Pero bukod pa po sa binigay po na pondo po ni Governor Velasco, binigyan din po ako ni Mayor Carayon ng pondo po para po sa isa pang phase po ng pagpapatubig. Ito po ay hindi pa namin nakakabit sa kanya pong lagayan dahil hinihintay pa po namin ang po ni Mayora para po mailipat po sa amin ang pagpapatakbo po ng tubig. Doon po sa isang pwesto po namin dito sa Barangay Isokto. So, meaning to say, Kap, kayo po ay separate po sa linya ng tubig dito sa bayan, ano po? Opo. Nakawalay po kami. May sarili po kayo at ito po ay, yun nga, ang fund po nito ay galing yung ilang initial fund ay galing sa kay Governor at yung iba po ay galing kay Mayora. Bigyan po kami Mayora ng 200,000. 200,000. Kaya salamat po kay Mayora dahil sa hindi niya rin kami pinababayaan Barangay Isokto. Opo. At nakakatuwa po dahil isa po sa malaking problema ng ilang mga barangay dito sa ating bayan, sa bayan po ng Buwak, ito talagang supply ng tubig. Po. So, ito po ba ay masasabi natin na kahit dumating yung drought o yung tagtuyot ay talagang kaya pong supplyan o bigyan ng tubig itong ating mga kabarangay? Opo, kaya po nilang supplyan yung pong mga kabarangay. Kasi napansin ko po nito nakaraan pong tag-init, hindi po nabawasan yung lakas po ng puwersa ng tubig doon sa aming barangay. Opo. At nakakatuwa na may ganitong, sabi nga po nung iba, di bali daw pong walang kuryente, pero mahalaga yung kuryente. Wag lang daw po yung tubig, sapagkat ang tubig nga ni ay buhay. So, nakakatuwa, Kap. At ano pa po, para at least nalalaman ng ating mga kabarangay kung ano pa itong mga proyekto
na nagawa sa panahon po ng iyong panunungkulan sa iyong pangalawang termino? Naipagawa ko po yung pong sa kanal namin, yung pong culvert. Kasi po, yung pong nasa Purok Santa Ana, papuntang Purok Gumamela, ay ito po ay wala pong daan. Kaya napag-isipan po ng aming sanggunian na lagyan po namin ng culvert yung pong ibabaw ng kanal. Nang sa ganun ito po ay madaanan po ng ng mga tricycle. At yung po mga tao doon sa aming barangay, kagaya pa saka po yung taga Mansiwat, ay tuwan-tuwa po dahil sa project namin ito. Dahil ito po yung nadadaanan ngayon ng tricycle. Ayan. At ibig sabihin, hindi lang taga-Isok din ang nakikinabang, maging taga-kabilang barangay. Opo. Opo. At ito po, Kap, ay nagkaroon ng gaano kalaking pondo? Yung punto po namin sa culvert ay bali 495,000 po lahat. At saan po ito nanggaling, Kap? Ito po ay galing po sa aming pundo po ng barangay. Sa development fund? Opo. Opo. At bukod po dyan, ilatag natin, Kap, isa-isahin natin kung ano yung mga proyekto. Dahil natutuwa po ako at interesado ako dito sa mga nababanggit po niyo mga proyekto. Dahil mostly po nakikita nun ng ating mga kababayan ay yung mga along the road ng mga barangay, Kap. At itong inyo ay looban at hindi alam ng mga kababayan natin itong inyong barangay. Bago pala natin ituloy, Kap, doon sa sa kainan, medyo na-divert na yung ating usapan dito sa mga project. Doon sa mga late tuners po natin, nakabubukas pa lamang po ng Kailan TV at ng ating palatuntunan dito sa Marinduque News. Nasaan po bang bahagi itong Barangay Isok dito sa bayan po ng Buwak? Ang Barangay Isok ito po ay matatagpuan dito po sa malapit po sa May High School. Papasok po kayo doon sa daan sa Madlay Street. At pagka nakalapas po kayo dito, makikita po ninyo doon yung pong Barangay Isok 2. So, ang Isok 2 po, para doon sa kabatiran ng ating mga kababayan, pag ikagaling ng palengke at nagdire-diretso ka along the Marinduque National High School, sa left po yun, sa right, kasama na dyan yung ano bang mga hotel ang mayroon tayo dyan, Kap, sa inyong yung area? Centuria. Isok. Tuloy po lamang yun. At saka itong isang sa Isok pa, ano pa yung isang Tahanan hotel? sa Isok. Tahanan sa Isok. At pag nagdire-diretso po kayo dyan, yan po lahat ay Isok 2. Tama po ba tayo, Kap? Hindi mo, yung po Isok 1. Ay, Isok 1 na po ito. Pag po doon sa bayan, tuloy-tuloy lang po kayo papunta doon sa daan. Opo. Nadaan na po niyo doon sa mayroong palengke. Opo. Tuloy-tuloy lang po kayo doon. Basta yung lahat ng right side, Opo. Isok 2 po yan. Yung po Isok 2. Ayan. Ano po, para hindi po kayo liligaw kung nasa ng Isok 2. At may ilan po pala kayong constituents, Kap? Ang aming pong barangay ay binubuo po ng 820 katao. Ito po ay mayroong 230 na household at mayroon pong 264 na pamilya. Opo. At ang pangunahing kabuhayan po ng ating mga constituents dyan? Yung pong mga trabaho po ng aming mga tao ay farmers po at saka yung pong iba ay nagtatrabaho sa mga opisina. Yung iba naman po ay mga karpintero, mga laborer po. Opo. So, nahahati sa tatlong bahagi po. May mga magsasaka, may mga empleyado po ng gobyerno at pribado, at mayroon din po mga nasa labor sector. Ano po. Opo. Ayan. At nabanggit nyo, Kap, kanina, tatlo ng project, nandyan yung kalsada, nandyan yung patubig, nandyan po yung pag-convert nitong isang kanal para maging madaanan ng tao. Meron pa po ba tayong minadagdag ng mga proyekto dito po sa inyo pong barangay? Yung pong mga slope protection po namin, yung po sa kanal, dati po ay wala po itong slope protection, yung po mga kanal, at ito po ay umaawas, yung pong tubig pagka umuulan. Pero magbuhat po nung ako po ang naging punong barangay dyan, magbuhat po noong 2013, ay halos lahat po ng kanal ay nalagyan ko na po. Pero lamang doon po sa may pababa, magbuhat po doon kina Mrs. Sandoval hanggang pataas. Siguro po ito ay mayroong mga 400 meters. Hindi po ang hindi pa nalalagyan ng kanal. Pero meron po akong balak dito. At po dito, Opo. meron pa po akong sa kasalukuyan ay ginagawa po yung aming covered court. Ito pong covered court na ito, bigay po ng ating kagalang-galang na speaker. Ito po nakakalaga po bali ng 6.7 million po.
6.7 million. Oo. At ito po ba ay magisilbing, ano po ang magiging pakapakinabangan po nitong covered court cup? Sa tuwing meron pong provincial meet, yung pong mga taga-ibang bayan, doon po sa barangay ko nagpa-practice ang kanilang basketball o kanong volleyball. At yung pong ibang mga bata, pagka meron pong kailangan gawin sa, kunyari po yung taga-MSC, sila po ay nare-request sa akin, pwede rin po sila maparati sa aking barangay. Ay ako naman po ipapakit sa kanila kasi yun naman pong barangay, hindi para sa akin lamang eh. Opo. Ito po ay para sa lahat. Kaya open po yung barangay ko sa lahat. Po. Kasi po sila ma-request lang sa akin, okay lang po. At at the same time, ito po ay nagisilbi na ring evacuation center din, ano po? Opo. Opo. At meron na po ba kayong, how about yung inyo pong barangay hall cup? Ano po? Kasi marami po mga barangay tayo dito sa ating lalawigan na nabigyan, nababaan ng pondo ng ating speaker, ano po, ng ating congressman. Sa inyo pong barangay, kumusta po ang inyong barangay hall? Mayroon po ba mga improvement? Mayroon po bang mga naidagdag o naibaba na pondo rin ng ating provincial government or ang ating national government para po dito sa inyong barangay hall? Ako po ay natutuwa po sa ating kagalang-galang na speaker kasi dito po nakaraang isang buwan, kami po binigyan niya ng pondo po para po sa renovation po ng aming barangay hall. Ito po ay nakakahalaga po ng 3 million. Kaya, tuloy nga po na pong pumili po ng bilas ko ay tumutulong po sa barangay. Opo. Ako po ay natutuwa sa kanila dahil sa hindi nila kami pinababayaan. At ano po yung plano nyo doon sa fund po na yan, Kap? Ano po yung plano? Yung po 3 million na yun ay balak po sana namin gawin naming third floor yung po ang aming barangay hall. Nang sa ganon, ito po ay maging silbering evacuation center po ng mga tao sa barangay namin. Kapag po bumabagyo o kaya ay meron pong ibang klaseng kalamidad. Opo. At kasi napag-usapan natin yung kalamidad, alam niyo po, ang Isok Dos po ay isa rin sa barangay na namumroblema pagka po nagkakaroon ng tag-ulan, Kap, dahil isa rin po ito sa apektado nitong pagbaha dito sa poblasyon area. Particular itong barangay Isok 1, Isok 2, Muralyon, Mercado at itong Malusak. Ano po? Kap, ano po yung mga development na inyo pong ginagawa para kahit na paano po maibsan itong problemang ito? Dahil itong problemang ito actually hindi lang yung problema din ito ng ilang pa mga barangay. So sa Makatuwid po ay talagang dapat talaga action po dito ay nasa municipal government na. Pero ano po yung mga initial na mga action po yung ginagawa para kahit na paano po maibsan itong pagbaha o malawakang pagbaha sa inyong barangay? Kapag ka po mayroong ganyang malawakang pagbaha, automatic po kami, yung pong kanal ay tinatanggalan po namin ng mga debris po na nadadala po ng alon o ng agos. Kasi po pagka po lumampas na yung tubig doon po sa kanal, ayun pong mga yung mga nadalang mga kunyari po yung po mga bunot, yung mga nyug, ay bumabara po sila doon sa maliit na kanal. Ay yun po yung aming tinatanggalan po ng ang dumi upang yung pong tubig po ay makadaan doon sa kanal. Pero ako po natutuwa sa DILG kasi nito po nakaraang Mayo, pinuntahan po nila ako sa barangay. At sabi po nila sa akin, ako rin bibigyan nila ng 5 milyon. Tinanong po nila ako kung saan ko gagamitin ang 5 milyon na ito. Sabi ko sa kanila, ito po aming gagamitin sa sa insulong protection po ng kanal. Upang sa ganun yung pong palayan po ay hindi po mapuntahan ng tubig. Kasi pagka po umuulan ng malakas at bumaha, yung po tubig ay umaawas doon sa kanal at ang nangyayari, yung pong dala nitong mga buhangin at lupa ay doon po napapunta sa tubigan at yung po mga palay na tubo ay natatakpan. Kaya doon po kilalagay yung pong 5 milyon na ibibigay po sa amin ng DILG. Opo. So, nakakatuwa. Papunta ng palengke, talagang umaapaw yan. At talagang may mga kasama ng mga debris. Para sa kabatiran ng ating mga kababayan, ito po kasi ay catch basis po nung mga tubig na nagagaling sa area naman ng Mansiwat. Tama ba tayo, Kap? Tama po yun. Opo. Dahil parang imbudo po yan, dahil ang Mansiwat po ay upper barangay at kabundukan po yan. Parang ang tawag natin yan ay lambak, na yung ilang bahagi po ng tubig galing sa Isok 1, ay bumababa din sa Isok 2 at saka po galing Mansiwat. Kaya ang nangyayari po, pag nag-ipon po yan, ang tubig po ay talagang bubuhos po yan sa Isok 2, at tatakbo papunta po sa Mercado. So, yan po yung senaryo at yan po ay talagang hinahanapan po ng solusyon. Dahil ang nangyayari po minsan ay
Pag sumabay po yung malaking baha dyan po sa Buwak River, hindi po makalabas. Nagiging stagnant po yung tubig dito po sa ilang barangay na ito dito sa poblasyon. Kaya po tumataas yung tubig dyan po sa merkado, sa palengke, at dito po sa Barangay Isok. So, ito pong proyektong ito, Kap, ay naibinigyan ng DILG. Kumusta po? Ito po ba ay for implementation na at kailan po ito isasagawa? Baka po ngayong 2022 rin o kaya 2023. Opo. Kasi iniintay ko po yung pondo nito eh. Opo. Pero meron na po bang, ito po ba yung naka-award na para sa inyo? Pinirmahan ko na po yung yung pong aming kasunduan, yung pumuwa. May MOA na. So, Opo. talagang sigurado na ito. Ano po, kahit pa magkaroon ng eleksyon, talagang tuloy na po ito. And hopefully, sa darating nga na eleksyon, kasi wala pa rin po namang ibinabang TRO, anumang mga probisyon ang ating kongreso, kung matutuloy ba o hindi itong eleksyon, sana ito mga gaya ni na Kapitan Malvar ay manatili po para may pagpatuloy itong mga ganitong magandang serbisyo publiko sa ating mga kabarangay. Again, para po sa kabatiran ng inyong mga kabarangay, ilang milyon nga po itong MOA na ito na pinirmahan nyo sa DILG para sa project na ito? Ito po ay 5 milyon. 5 milyon. So, ang target po yung area na lagyan po nito ay alin pong area, Kap? Yung po magbuhat po doon sa Kinamig Sandoval, hanggang doon po sa po yun na Mr. Mahaba. Pagka po nalagyan nito ng na ang kanal ng maganda, ng slow protection, sigurado pong hindi na po awas yung tubig doon po sa palayan. At hindi tatakbo sa mga kabahayan. Opo, tama po yun. Opo. So, at hindi rin siyempre maapektuhan itong kabuhayan ng ating mga kabarangay. So, napakaganda nitong ating pinag-uusapan, Kap. At yung mga project po ninyo during your term. At siguro po magtutuloy-tuloy po tayo. At sa ating mga kababayan na nanonood sa ating palatuntunan, samahan nyo pa rin po kami sapagkat napakaganda po nitong ating mga usapin na ito. Pag-usapan natin mamaya, pagbalik natin, kung paano ba umaksyon si Kapitan at ang kailang pamunuan sa Barangay Isok 2 during naman ng pandemya. At paano po nakaapekto ito sa kailang income at kahit po naapektuhan ng kailang nata o kailang income, paano po na sustain ng Barangay Isok 2 yung kailang serbisyo publiko sa mga taga Barangay Isok 2. Hello kay Lawrence Perlas, kabayan. Sige. At patawagan natin kung may ilaw sa Santa Cruz ngayon. Okay. At babalik po tayo sa ating mga kabarangay. Huwag po kayong aalis. Ang ating Action Barangay ay muling magbabalik pagkalipas po na ilang mahalagang paalala. Sa pagluwag ng ating restriksyon at sa pagbaba ng umiiral na alert level system sa ating probinsya, tayo ay huwag magpakampante. Ang COVID-19 ay patuloy na umiikot sa ating paligid. Patuloy lamang nating matatamasa ang pagluwag ng mga restriksyon kung ating isasagawa ang mga health protocols. Ang mask, hugas, iwas at bakuna ay ating gampanin sa patuloy na pagbaba ng ating kaso sa ating bansa at tuluyang pagbangon ng ekonomiya. Ito ay isang paalala mula sa DOH, CHD Mimaropa at ng himpilang ito. Kaibigan, libre ang proteksyon na kaya natin ibigay para sa ating mga healthcare workers. Upang mabawasan ang bilang ng mga nao-ospital dahil sa COVID-19, maging bayani para sa ating mga bayani. Sa pagbabakuna, libre ang mas ligtas na pagtatrabaho para sa pamilyang Pilipino. Magpabakuna na! Para sa iba pang katanungan, makipag-ugnayan lamang sa inyong LGU, barangay at health center. Ito ay isang paalala mula sa DOH, CHD Mimaropa at ng himpilang ito. Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay!
Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Ito pa rin po ang ating palatuntunan Aksyon Barangay at ako pa rin po ang inyong nakakasama, ang inyong kabarangay, ka Adrian Rosales. Ayan, at bago tayo magpatuloy sa ating exclusive interview sa ating panauhin, dako po muna tayo sa ating serbisyo publiko. Ayan, at sa ating sumbong at aksyon, dito lamang sa Aksyon Barangay, ano po? Ayan, at pasadahan natin yung ilan po, ano po, na mga pinarating po sa atin na sumbong, ano, sa ilang usapin at problema pambarangay. Ito po ay yung problema dyan sa Barangay Maligaya. Mukhang hindi maligaya nitong nakaraang linggo ang ating mga kabarangay sa Barangay Maligaya, lalo na si Kapitan Arthur Morales, sapagkat binaha ang kailang barangay. Pakita nga natin kung ano ang nangyari. Ayan. So, pakita pa natin iba pang mga picture. Medyo madilim at gabi. Ano po? So, ang nangyari po ay nung pong nakaraang mga araw nang magkaroon ng malakas na pag-ulan, partikular sa Mugpog, ay pinasok po ng malakas na tubig ang kailang pong barangay at yan po ay nanggaling dyan po sa Mugpog River. Ano po ang dahilan? Sapagkat yung pong dike na in-expect po nila na magdisilbi pong protection nila ay bumigay. Ano po? At yan po ang nagsisilbing lalo pong naging panganib po sa kanila. Ano po? Kaya doon po sa kontraktor, ano baga ang inyong gagawin dyan? Ano po? Dahil sa totoo po, ay dapat po inaisako pa po ng inyong warranty. Kumbaga, ano po? O garantiya. Dahil yung proyekto po yan ay hindi pa ganun katagal pala ayon sa punong barangay na si Kap Arturo Morales. Ano po? At yan po ay bumigay na kaagad. At ngayon po ay ang nangyayari po ay parang imbudo na dyan pumapasok ng tubig at direktang pumapasok po sa mga kabahayan dyan po sa kailang barangay. Kaya kung sino man ang may pwedeng umaksyon po dito, mula sa ating pamunuang bayan, ng bayan po ng Buwak, Mayora, baka po pwedeng tulungan niyo ito dahil medyo nakakatakot pag ganitong bahana ang pinag-uusapan. Ano po? At ganun din, ang DPWH, meron po ba kayong magagawa dyan? Ang ating Provincial Engineering Office, ano po? Meron po ba kayong magagawa dyan? At siguro, tututukan natin yan. Titingnan natin kung sino ba talaga yung a-action dyan. Ano po? Kap, at padalahan pa ninyo po kami ng ano pa po ang mga sitwasyon dyan sa inyong barangay, dyan sa Barangay Maligaya, para naman makatikim ng ligaya itong ating mga barangay o mga kabarangay dyan na ang inaasahan nila dahil meron silang dike ay magisilbing protection po nila. Pero nangyayari ngayon ay nagisilbing panganib pa sa kanila. Ano po? Kaya kung meron po kayong mga sumbong na pwede pong ipadala sa ating palatuntunan, yan po yung inyong picturean. Kung po pwede po kasama po mismo kayo, ano po, kung ikaw po ang nagpadala, ay kasama ka po at mas maganda kung kasama po yung inyong opisyal ng barangay para ating mapasadahan dito sa aksyon, sumbong at aksyon sa bahagi ng ating programang Aksyon Barangay. Ayan, at tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Ako pa rin po ang inyong nakakasama, ang inyong kabarangay, ka Adrian Rosales. Ayan, balikan na natin ang ating panauhin sa ating pong programa. Ano po? At doon sa ating naging segment po, pwede po kayo makipag-unayan bago tayo dumakoy kay Kapitan. Kung may mga sumbong po kayo, pwede po kayo pala kayong nakalimutan kong sabihin, pwede po kayo mag-email sa marinduquenews.com. Ano po? Diyan nyo ipadala yung inyo po mga sumbong. marinduquenews.com at hanapin nyo si Santino Latorena. Ayan, at Kap, magandang hapon pong muli. Ayan, pakita natin si Kapitan. Ayan, Kap, oo. Kap, maraming proyekto at sabi nga po ni Kap, may hindi pa pala siya nabanggit. Kap, ano itong kasalukuyang proyekto rin po na ngayon po yung ginagawa dyan sa inyong barangay? Hindi po ito kasalukuyang ginagawa. Ito po ay karagdagang pong project. Oo, dagdag. Na hiniling po namin sa ating Gobernador Velasco. So, for implementation pa lang po ito? Opo. Inintay ko po ang punto nito kasi ito po ay approved na raw po. Sabi po nung aking sanggunian. At ito po ay mayroon pong kabuuang 8 milyon po ang
pondo po nito. Opo, malaki-laki rin ito. At ano po ba itong project na ito? Ito po ay line canal, magbuhat po doon po sa Mansiwat hanggang pababa po ng Barangay Isukto. So itong kanal po ito ay magsisilbi pong protection para po hindi kalat-kalat itong tubig, tama po ba? Kasi po yung pong tubig ay dumadaan po doon po sa kalsada. Kalsada, oo. Pagka bumabaha, yung pong kalsada ay nagpuputik. Kaya nakita ko po na kailangan ito ilagyan po ng kanalan sa ganun ay yung pong tubig ay tuloy-tuloy po doon sa kanal para hindi po dumaan doon po sa kalsada. Para hindi po magputik. Kasi ang nangyayari po dito pagka dumadaan po yung mga sasakyan, ito po ay nadudulas. Opo. Baka po madisgrasya. At saksi ako dyan, Kap. One time, umakyat ako naman siwat. Ano po, ang lakas ng ulan. Alam niyo ba sumasalubong sa akin ay mga bato? Yan ang sumasalubong sa akin. Dala po ng malakas na tubig na dumadaos-os na dumadaan niya sa ating kakalsadahan, Kap. Ayun nga po ang aking doon, pansin. Kaya salamat po sa ating punong punong lalawigan, ating pong kagalangan Gobernador Velasco na binigyan po niya ito ng pondo. Oo, nasa 8 million. 8 million po. Opo, at ito po yung magisilbi po na protection din, hindi lamang doon sa ating mga kabayan, kundi doon sa kakalsadahan. Kasi napansin natin, Kap, merong ilang portion po na pala dyan sa kakalsada na yan na parang bumagsak na po ba? Gumuho na dahil wala ngang maayos na line canal, ang nangyayari po, hinuhukay ng tubig. Ito pong kalsada. Katunay nga po, ito po ay nangyari nitong nakaraang bagyuhan. At kami po dalawa ng punong barangay po ng ng Mansiwat ay nagre-request po doon po sa provincial para malagyan po ito ng pondo. Kasi po yung pong tubig ay sa ilalim po noong dumadaan. Kaya yung pong tubig ay lumambot, yung pong lupa ay lumambot. At ang nangyari, yung pong kalsada po ay biglang para po magbabak down na. Oo. Kaya yung po mga nagdadaan dito, mga sasakyan ay nag-iingat din po, baka po sila ay mahulog doon po sa sabing lugar. Opo. So, napakaganda po niyan na proyekto, Kap. Sana ay mailabas na rin yung pondo. Although sabi nga po niya, ito po i-approve na. Ay sana po para masimulan ito dahil alam naman natin, ngayon ay medyo malapit na naman ang panahon ng tag-ulan at asahan na natin na may mga pagbaha na naman o pagbuhos ng tubig na pwede maka-apekto dyan sa mga nasabing lugar na yan at sa kakalsadahan, Kap. Ayan. Kap, meron pa po ba tayo na iba pa mga project or mga proposed project sa inyong barangay? Ay, wala na po akong ibang mga project pang pinopropose. So sa ngayon po ay itong mga ongoing na ito at saka itong mga incoming project ang inyo pong tinututukan. Opo. So napakaganda po nito, Kap, na yung improvement po ng inyong barangay dahil nung una po talaga, ako po yung saksi dyan dahil nung kasama ko po si Canuel, umiikot po kami ng mga barangay. Nako, ang hirap pasukin ng barangay Isok Dos, Kap. Opo. Pag napapasok kayo, ang hirap lumabas. Yan yung katotohanan. Pero ngayon, nung one time po, ako po yung mapapasok po dyan, ay nakita ko yung napakaganda mga improvement dyan po sa inyo pong barangay. And congratulations, Kap. At siguro, Kap, pasadahan natin, regarding naman dito sa pandemya, kumusta ang inyo pong barangay? Paano po ninyo natugunan yung pangailangan ng inyong mga constituents? Ano po ba ang inyong mga naging aksyon para po matulungan ng ating mga kababayan? Tungkol po sa ating pandemya, noong sinabihan po kami ng ating minamahal na mayora na dapat daw po tayong mag-ingat sa COVID-19, ay automatic po kayo po ay nagawa po ng yung po bang mga tao hindi namin pinapalabas para pong pinipigil namin yung mga tao sa loob na pag lumabas ng barangay, pag nasa ganun ay maiwasan po yung pong COVID-19. Nagdagay po kami ng tuklong at lahat po na lumalabas doon sa amin ay binibigyan po namin ng ID kung nasa ganun sila po ay makabili sa bayan ng kanilang dapat na kailangan sa kanilang mga pagkain. Yun po naman, nag-utos po ng ating minamahal na mayor at binibigyan po niya kami ng mga card. At lahat po ng lumalabas ay binibigyan namin ng tigi-isa. Pero lahat po ng mga tao ay isa-isa po na lumalabas kasi ang aming pong card nun, autoris po namin lumabas po ay 6. Tatlo doon po sa kabilang, sa kabilang person, lugar ng aming barangay, doon po sa Perso Paradise at saka dito po sa Santa Ana. Doon po namin hinaharang yung mga tao para po pigilan sila ay lumabas sa aming pong barangay. At ako naman po ay natutuwa sa aking mga kabarangay dahil sila po ay sumusunod po sa
sa patakaran po ng ating minamahal na mayor. At matanong din natin, Kap, ano po, kumusta po pala ang naging, ano po ba, mayroon po ba tayo mga naging record din noon na mga nagkaroon ng COVID sa inyong barangay? At paano niyo po sila natulungan? Although nakalagpas na po tayo dito, pero ang ating pinag-uusapan ay itong action na inyong ginawa. Paano po niyo natulungan kung may mga nagkaroon ng COVID sa inyong barangay? Nung karoon po kami ng pasyente ng COVID dito po sa aming barangay, ang ginagawa po namin ay dinadalan po namin sila ng pagkain, binigyan ng ayuda, at kung ano man po ang kanilang kailangan para po sa kanilang pagkain, ay ibinibigay po namin sa kanila. Nang sa ganun ay maiwasan pong makahawa sa mga tao. Oo, at sa kasalukuyan po, kumusta naman po ang naging... dahil alam po natin na lahat tayo nagre-recover, Kap, ano? Dahil nga sa COVID, na apektuhan ng ang ating mga negosyo ng ating mga kababayan. Papaano po nakabangon, ano po, o nakaabante ngayon ang inyong barangay? Dahil alam natin na talagang naapektuhan ang mga negosyo, pati po ang inyong nata. Papaano po ninyo ngayon natutugunan itong ipagpatuloy itong serbisyo sa ating mga kabayan? Bagaman kayo na before ng ating program, sabi nga po ninyo, talagang lumiit yung inyong income dyan sa inyong barangay. Nung panahon po ngayon, nung 2020, kami po ay meron pong pundo sa disaster. Ito po ay binigyan namin ng bigas at ipinamahagi po namin sa mga kabarangayan. Lahat po ng taga-barangay ay binibigyan po namin mga hayam at mahirap. Hinati-hati po namin yung aming pong bigas. Nang sa ganun lahat po ay makinabang po sa pondo po ng barangay. Pero sa kasalukuyan po, nito pong mga nakaraang mga taon ay wala na pong dumating na may sakit. Kaya ako po natutuwa dahil sa hindi kami pinabayaan ng Diyos. Ngayon po 2022, binigyan po kami ng nata ng gobyerno ng 2,679,997. Ito pong pondo na ito ay ibinahagi po namin 55% po sa personal services, 5% po sa disaster, 5% sa GAD, 1% sa senior citizen, 1% sa BSNC, 10% sa SK at 20% po doon sa barangay development ng barangay po. At puntahan natin, Kap, itong barangay development. Ano-ano po ito na ponduhan po ninyo doon sa inyong barangay development? Nito po 2022, kami po ay hindi na nagpundo sa mga proyekto dahil sa marami nga po kaming proyekto. Yung pupundo namin na ito ay hindi po namin para po kami bumili po ng lote. Para po ito po iputayuan po namin ng evacuation center. Nakaipon po kami ng 500,000 ngayon. Pero naghahanap pa kami ng lote, pero wala pa po kami mabili. Sana po meron pong mabait na puso na magbigay po sa amin ng lote. Sa ganun ay maitayo namin po yung evacuation center ng Barangay Itsukto. At siguro panawagan natin yun, dahil ito ay kung may magbebenta, magbibigay po ng tulong, sabihin natin na tulong. Ito sa tulong na din sa ating future, sa ating mga anak at mga apo. Sana ay may gininto ang puso na magbenta. Sabi nga ni Kap, bebilihin naman hindi naman donasyon, Kap, Opo. Oo, ay baka meron diyan sa Barangay Isok 2 at yan ay talagang pasasalamatan natin ng husto, Kap, kung meron man. At dito sa nabanggit po niyo, Kap, dahil para sa kabatiran ng ating mga kabarangay, nabanggit ni Kap, dahil part ng pandemya, yun ay parang consider doon sa emergency. Ilan bang percent, may nabanggit ka po, Kap, na 5% doon sa inyong nata, equivalent yung 5% na yun na nasa magkano po yan? Kung 2 million, I think mga 100,000, tama po ba? Opo, tama po yun. 100,000. So, yun po bang 100,000 na yun, saan po hinahati-hati? Kasi may nabanggit ka po doon na yung 5% ay hinati pa sa dalawang pagkakahati. Paano po ba ito? Ito po yung po sa disaster. Yung pagkatapos mong makuha yung 5% ng nata na binubuo po ng 100,000 plus, ito po ay hatiin po sa 30% at 70%. Kaya kung ito po 100,000, yung pong 30,000 ay para po dun sa biglaang pagkuha po ng ng pagbili po ng pagkain. At yung pong isa naman 70% ay para po sa paghahanda po sa ibang mga
mga bagay. O mga disaster. Doon po nagagamit po yung ano na yun. Oh. Yun po bang pandemya, Kap, nagamit po ba natin yung 30% din or equivalent to 30,000? Opo, nagamit po ito. Binili po namin ito ng bigas. Oo. At pinamaki po namin doon sa mga tao. At para lang po sa kalinawan ng ating mga kabarangay, yung pong 30% na yun, ng 5%, budget po ba yun para sa ano? Sa isang buwan ba o para sa isang taon? Ayun po, parang sa isang taon po yun. Ayan. Maliit pa rin po kasi maliit po ang pundo natin. O yun na nga po gusto natin ipaintindi. Ano po sa ating mga kabarangay na minsan hinahanapan natin. Sasabihin natin, si Kap daming pera ng barangay, nasa na? Ano po? Bakit na ito lang yung natanggap na bigas? Sabi mo nga kanina, Kap, parang gusto ko na magsabing sana all. Dahil sabi mo nga kanina, yung pinamahaging yung bigas, binigay nyo, mayaman at mahirap. Ano po? Opo. Ayan, sabi ko, yun ang maganda, mayaman at mahirap ay nakatanggap. Lahat ay equal. Kaya lang, nung nabanggit nyo po yung 30%, nung 5% na lumalabas na 100,000 yung 5%, Hindi po. yung 5% ay 100,000, yung 5%, so yung 30%, papatak lang yan ng 30,000. 10,000. Good for 1 year na palang budget yan, Opo, Kap. 1 year po yun. Opo. Paano po, Kap? Papaano? Dahil yan lang pala, just imagine, magkano ngayon? Halos nasa 30 sacks lang rice lang yan kung ipamimigay natin sa ating mga kabarangay. Ano po yung ginagawa po yung solusyon? Ano po? Dahil alam naman natin, bukod sa pandemya, bukod dyan ay may mga bagyo dumarating sa atin. Minsan, nagkakadalawang bagyo pa na kinakailangan nating magbigay ng mga ayuda o ng ating mga pagkain na gaya po ng bigas at yung mga pangulam o mga iba't iba pa. Saan po kumukuha ang inyong barangay na iba pang maitutulong sa ating mga constituents? Ano po yung solusyon na inyong ginagawa? Regarding sa, I think ito yung problema ng lahat ng barangay dahil napakaliit nga ng budget po ninyo. Pagka po wala na kaming pondo, kaya po lalapit sa munisipyo. Sila po ang bibigay sa amin ng ayuda, galing po doon po sa ating sa MSWD. MSWD. Opo. At yun po ay talaga pong ibinibigay po nating minamahal na mayora. Dahil sa pagkaisa po doon sa DSWD, ay inaano po niya, talaga po binibigyan niya ng suporta yung po mga tao. Ayan. Doon naman po, para sa kabatiran natin mga kabarangay, doon naman, after na magamit ng barangay, yung pondo po na nakaalat dyan po sa yan, 30% na yan ng 5% at naubos na yan, nagamit na, ano po, doon naman po papasok yun namang ating municipal government. Opo. Ayan, ang MSWD. Opo. At kaya po nakikita ko, Kap, pagka nagkakaroon ng disaster o ng bagyo, talaga nagkukumahog yung mga kapitan, nakapila doon sa munisipyo, sa MSWD, kanya-kanyang hakot ng bigas para naman sa mga kabarangay ninyo. Ano po? Opo. So, yun po yung flow para sa mga kabarangay natin. At pag naubos naman yung nakaalat naman na budget doon sa MSWD, yung po namang provincial ang mabibigay. yan, provincial naman. Opo. Yun po yung flow. Kaya siguro sa ating mga kabayan, huwag naman yung paghanapan din yung inyong mga opisyal dahil may mga proseso na ginagawa po at hindi agad-agad yan. May mga proseso na ginagawa para maibigay. So, ang layunin po ng programang ito ay may paintindi sa ating mga kabarangay kung ano ba yung aksyon na ginagawa ng ating barangay na hindi naman mga superhero yan, Kap. Ano po, may pamilya din po kayo, may mga, kanya lang po, dahil nandiyan po kayo sa serbisyo publiko, ay natural na talagang minsan ay hinahanapan po kayo. Kaya, ang napakagandang pagkakataon nito, Kap, na may paliwanag mo, paano pa ba hinahati-hati ng barangay yung mga budget po ninyo, paano po ba na ipagkakalob ito o nagagamit sa inyong mga kabarangay? Kapag po kami humingi ng ayuda sa sa munisipyo, nagbibigay po kami ng ng number po ng pamilya. Oo. Kung ilan po ang pamilya, yun po ang binibigay po naman ng munisipyo. Ganoon din po naman sa provincial. Hiningi po rin nila yung kung ilan po ang pamilya at lahat po naman na ibinibigyan nila. So, kailangan talaga may datos. Opo. Hindi po basta-basta manghihingi ka, pipila ka doon. So, yun po yung proseso. Ano po? Opo. Hindi, kasi lahat po yung documented po yan. At pagka nag-disburse ka ng walang proper documents, baka makuha naman ang ating pamahalaang bayan o kay pamahalaang panlalawigan. Tama po ba? Yun. Tama po yun. So, yan po. Pinapaliwanag po natin at napakagandang pagkakataon nito, Kap. Meron pa po ba tayong mga gustong idagdag para maintindihan pa ng ating mga kabarangay, especially sa Barangay Isok 2, kung ano-ano po ba yung mga ginagawa po ninyo at ano-ano po ba yung mga plano pa ninyong gawin sa inyong barangay?
Marami po pong dapat na ipagawa sa barangay, pero dahil po sa marami na nga pong project na naka-line up, ay pasamantala yung pong aming mga project ngayon ay sa lupa naman po lang kami magko-concentrate ngayon. Oo. Pero ang hiling ko po lang sana, yung pong aming tinatanggap na honorarium ay apakaliit po. Sana po ay meron po kasing sabi nila na tataas po yung aming honorarium magiging salary. Sana po ito'y matuloy na. Sapagkat kulang na kulang po yung aming honorarium. Kasi po pag kami rin po malakad yung aming mga appointees, sa akin po sila humihingi ng pondo. Ay siyempre na naman po kailangan po yung kanilang serbisyo sa sariling bulsa ko po nang kagaling yung kanilang ginagasta. Opo. Kaya sana po ay matuloy na po yung maging salary po yung aming po yung pong aming honorarium. Sali po na honorarium ay salary grade na. Oo. Yan actually, Kap, sana ay habang naandyan sa posisyon, ito, challenge ito sa ating speaker, na although baka hindi naman sakop ng kanyang komitiba, ay sana naman po, ay baka mayroong mga kaibigan sa kongreso na pwedeng sponsoran ito. Dahil napapanahon na po ito, dahil nakikita natin, akala lang po natin, ganun-ganun lang yung trabaho ng barangay. Hindi po sa totoo lang. Dahil bukod po doon sa kailang regular na mga ginagampanan, Kap, na nakaprogram po sa barangay, pag may project ang munisipyo sa inyo binababa, tama po ba? Opo. Pag may project ang national, ang provincial sa inyo binababa. Opo. Kayo ang implementing body. At pag may pinabaparan ng national government, kayo pa rin ang binababaan yan. Kaya sabi ko nga minsan, paano ba nagagawa, ako as nasa pribado po tayo, paano kayo nagagawa nitong ating mga taga-barangay na magserbisyo, ganong napakaliit ng honorarium po nila na tatatanggap. Minsan nga, Kap, dahil pag-ikot ko po sa barangay, parang mayroong natatanggap lang 3,000. Lupon yata ay parang 500 ba? Parang ganon. Dati po 500, pero ngayon po ay nasa 1,000 na po. 1,000 na. Opo. Kaya napakaliit kung tutuusin. At sana nga, ay maging salary grade na rin ito. Kaya lang parang pinag-uusapan dito, Kap, ay saan kukunin yung pondo. Opo. Sabi po nila, galing daw po sa national. Sa national government. Opo. At sana nga, kasi nakikita natin yung Kap dito, although hindi natin sinasabing na andyan ang korupsyon, minsan kasi iniisip ng mga tao na may mga korupsyon daw po sa barangay. Pero ako po, sa tingin ko po, sa liit po ng barangay at magkakakilala kung magkukurap pa dyan, ay wala kang maitatago. At ang masasabi lang talaga natin dyan ay ang meron po itong ating mga barangay official ay yung malaking puso sa serbisyo publiko. Volunteers. Tama po yun. At kausap ko nga po, Kap, yung isang daycare worker. Sabi nila kung ano daw ginagawa ng teacher, yun din ang ginagawa nila. Pero ang layo nung kanilang honorarium, sila honorarium, magkano lang kanila natatanggap compare sa mga teacher na nasa 30,000 plus. At sa inyong mga barangay official na mga elected, parang ang may pinakamalaki lang yata na-interview natin dito, Kap, parang ang honorarium may inaabot ng mga 6,000. Kayo po, sa inyong barangay, magkano po ang inyong honorarium? Aking pong honorarium ay 3,744. 3,000, Kap? 744. Paano po pag namin ng hiccup? Paano? Yung pong kagawad ko ay 2,964. Imagine, sa mga taga-barangay Isok, ito po ang honorarium, parang pang isang linggo ko lang, parang pang isang linggong, kulang pa ito sa isang linggong budget, Kap? Kulang pa po sa gamot. Talagang ako po ay humahanga po at saludo po ako sa inyo, Kap, sa 3,000 na honorarium nyo nakapag-serbisyo po kayo. At sabi nga, sa dami ng nabanggit po nyo mga project ngayon, although ito ay nalabi po ninyo or naibaba po sa inyo galing sa national at provincial government, pero napakahalaga po ng ginampanan nyo, Kap, hindi ko po maisip, Kap, kung paano niya paano po ba nyo na pagkakasya, Kap, itong 3,000 yung honorarium at hihingan pa kayo ng inyong mga volunteers? Meron pa akong pensyon? Paano, Kap, kung walang pensyon? Ayan, so, sana makita ito ng ating mga constituents. Baka naman minsan, pag napadaan si Kap, hindi naman sa inaano natin, painuman man lang yun ng malamig na tubig pag nag-iserbisyo at nag-ronda itong mga ito. At lagyan nila yun ng lasa, para man lang ma-comfort itong ating mga volunteers na ito, Kap.
baka meron po kayong panawagan at gusto rin ipaintindi pa sa mga kabarangay po natin nandiyan sa inyong barangay para po mas maintindihan niya itong ginagawa niyong serbisyo publiko. Sa akin pong masasabi lamang ay, yung pong pera po ng barangay natin, sa barangay Itsukto, ito po ay hindi napapunta sa kami ng punong barangay. Opo. Ito po ay napapakinabangan ng barangay natin. Saka hindi ka po pwedeng makapag-corrupt dyan sa pera po ng barangay kasi ito po ay naka-deposito po sa land bank. Oo. Kasi ang akala po ng iba ay hawak ko yung pera. Hindi po. Nasa land bank po ito. Bago ka maglabas ng pera doon sa land bank, ay kailangan pa ng resolusyon. Pag-usapan pa ito doon sa session ng barangay para makapaglabas. Lahat ng nilalabas ng barangay, ito ay mayroong papeles. Kaya hindi ka pwede mag-corrupt doon sa barangay. Ako po ay tapat na tao, wala po akong kinukorrupt ko sa barangay natin. At wala aking masasabi. At si Kap ay isang pastor, isang Kristiyano. Talagang unang-unay Kap yung takot sa Diyos. Yun po. Yun ang number one. Kaya sabi ko, mas mainam kung tayo po ay pipili ng ating mga susunod na election, may December kung matutuloyan, piliin natin yung may takot sa Diyos. Number one yan, kung gusto talaga natin na mawala itong korupsyon sa ating bansa. Kaya, ayan Jerry Perlas, nanonood ngayon, ano sabi mo, bayad na yung election kaya walang gawa. O malinaw yung paliwanag ni Kap, hindi pwede dito ang korupsyon dahil lahat ng yan sa land bank, may COA. Alam niyo ba na kahit ka 5 duling, ay lahat yan nakadetalye. Kaya medyo siguro tingnan din natin bago tayo mag-comment po, bumaba din kayo sa barangay at makipagkwentuhan kayo para maintindihan po ninyo. And sabi uli ni Jerry Perlas, wag na po magbalita, aksyonan nyo ang kuryente. Teka Jerry, parang mali yung iyong na-comment. Hindi po kami may kinalaman sa kuryente. Sa Marelco ka magpunta, hindi dito sa programa natin. Dahil pinag-uusapan natin dito ay yung problema at saka yung mga proyektong pambarangay. Kung may issue ka sa kuryente, hindi po sa amin yan. Sa Marelco yan. At kung nanood ka kagabi, ay nagpaliwanag rin po kami at nung nakaraan, doon sa paliwanag ng Marelco, meron silang paliwanag dyan. Kaya kung may concern ka, pwede mong tawagan ng Marelco para mapaliwanagan ka. Ayan. At Romeo Peguera, pera daw ang labanan diyan, inaampaw at tablada ang templada ng semento. Kap, di ba ang may kontraktor na diyan, walang pakialam ang barangay diyan? O sila po ang namamahala. Oo. Pero ang alam ko po ay 3:1. Yan po ang labanan diyan. 3-1 po. 3-1. Ang isang semento ay 2 buhangin at 3 graba. Opo. 3-1 po ang laban. At saka nagka-quality control niyang Kap ay ang DPWH, di ba? Opo, tama po 'yon. Oo. Kaya ang kapitan lang diyan pag na-finish na po yung project, saka lang paper na. Yun po ang tama po 'yon. Oo, yan. Ganun po para para alam po ninyo at walang kinalaman diyan ang barangay. Ang barangay lang po ang trabaho po nila ay mag-request ng project sa kinaukulan, gaya sa provincial, sa municipal, at sa national, para naman mapakinabangan ng ating mga kabarangay. Tama po ba tayo dito, Kap? Tama po yun. Tama po. Ayan, Kap, baka meron pa kayong panawagan, sa ating mga kabarangay, o meron kayong gustong batiin, sapagkat inabot na rin po tayo ng oras. Meron ka po bang gustong batiin at pasalamatan dito sa ating pong programa? Binabati ko po yung aking mga kaeskwela. Si Rosina Hugno, si Tita Luto, si Eleanor Valderosa, at saka po yung aking anak na si Army Malbar de los Santos. Pati po yung aking mga kabarangay, yung po aking mga kagawad, binabati ko po kayo. Maraming salamat po. Ayan, at sa lahat po ng mga batchmate ni Kap, nakita ko dun sa kailang naka-upload sa YouTube, ayan, marami pala itong mga klase, ganyan ni Vice Mayor Marquez, sino pa? Sina Sir Dindo Asuncion, Tito Eli, obligasyon, get well soon, pagaling ka na po, dahil ito si Tito Eli ay medyo na mild stroke po, Kapitan, po. So, pagaling ka na po at sa lahat po ng mga batchmate ni Kapitan, diyan sa Marinduque National High School, magandang hapon po. Kap, panghuling pananalita bago po tayo magtapos sa ating programa. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin na ang pagkataon na kapagpaliwanag dito po sa inyong istasyon. At ako po ay natutuwa dahil sa bagay na ito. Nalaman po ng aking mga kabarangay yung po aming ginagawa sa barangay. Yung po lang at maraming po salamat. Ayan.
Siguro from time to time, kung meron po mga improvement o mga development, ito po mga nabanggit mo mga proyekto na ongoing at saka yung incoming, pa-update na lang po kami dito at para ating maibahagi o ating pong mai-announce dito sa ating palatuntunan. Ano po? Opo, maasahan po niya. Opo. At again, thank you po sa ating po naging panauhin. At panawagan din sa ating mga kabarangay, kung meron po kayong mga gustong pasalamatan, pwede po ninyong ipadala po dito ang mga larawan ng mga gusto nyo pasalamatan. Kung may magagandang proyekto ang inyong barangay, pwede nyo pong ipadala dito sa ating programa para ating maipakita sa ating mga kabarangay. Kung may mga reklamo naman po kayo, pwede po ninyong ipadala po dito. Kung mangyari lang po na ibigay po yung detalye at saka po ipadala po ninyo sa atin. Kung pwede po yung larawan po nyo kasama. Halimbawa po, yung merong dyang landslide, kasama po kayo doon po sa pinapadala po ninyo dito po sa ating palatuntunan. Again, ako po ang inyo po nakasama ngayon pong hapon ng inyong kabarangay, ang inyong ka-Adrian Rosales, dito lamang sa ating palatuntunan kung saan kayo pong aming mga kabarangay ang bida. Again, maraming salamat sa ating panauhin, Kapitan Albert Huerta Malvar ng Barangay Isok 2 at sa inyo po mga kasama diyan sa barangay, ang inyong sanggunian. Maraming salamat po at mabuhay po kayo at more power po sa inyong magagandang programa. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa Marinduque News Network, syempre ninyong mga tagatangkilik po namin, ninyong aming mga kabarangay. Siyempre, ng ating mga naging kasama sa technical, panguna ni sino-sino yung mana dito? Ayan, sino na dyan sa technical natin? Si Ronel Manguera, si Sir Paul. Anong apelyido ni Sir Paul? Villaruel, ayan. At si Santino La Torrena. Sa pangalan din po nating Provincial Information Officer, Sir Romeo Mataak Jr. Ako po ang inyong naging kasama. Hanggang sa susunod po na Friday ang ating programa, Action Barangay. At huwag din po kalimutan this coming Friday, yung pong special coverage naman ng sesyon ng Sangguniang Panlalawigan para nalalaman din po ninyo kung anong nangyayari sa ating ano ba yung mga ginagawa ng ating mga sa legislative, yung ating mga bukal. Hanggang sa susunod, ako po ay muli pong nagpapasalamat at nag-aaya sana tayo po magkasama sa susunod po na edisyon ng ating palatuntunan. Ito po ang Aksyon Barangay. Magandang araw, isang ligtas na araw sa lahat ng ating mga kababayan. God bless! Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong Action Man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon Barangay!